huwag na huwag mong gagawin na makipag-usap sa mga taong patay na. Malapit na naman po ang month of November na kung saan araw na naman po ng mga patay. At karamihan po sa mga tao ay pumupunta sa sementeryo para bisitahin yung kanilang kamag-anak o mahal sa buhay na namayapa na o yumao na. Magdadala ng mga pasalubong, bulaklak at pagkapunta nila doon sa puntod ng taong namatay, kakausapin nila. At sometimes, hindi lang nila basta kakausapin, hihingi pa po sila ng proteksyon at gabay sa mga taong patay na. So bakit ko nga ba sinabi na huwag tayong makikipag-usap sa mga taong patay na? Hindi ba Kristiyano ka at hindi ba galing sa Biblia ang pananampalataya mo? So kung Kristiyano ka pala at galing sa Biblia ang pananampalataya mo, hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga patay na sapagkat ito po ay pinagbabawal ng Biblia. Basahin po natin yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12. So ganito po yung sinasabi. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog, at huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at makikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusok naman ng Panginoon ng sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. So makikita po natin na galit ang Diyos sa mga mangkukulam, sa mga ginagawa ng mga espiritista, at higit sa lahat, ayaw din po ng Diyos na kinakausap po natin yung espiritu ng mga taong patay na. So kung galing sa Biblia ang pananampalataya mo, hindi mo dapat kinakausap yung taong namatay na. At sometimes humihingi pa po tayo ng gabay sa mga espiritu ng mga taong namatay. Pero alam niyo po ba na wala rin naman pong saysay kung humingi ka po ng proteksyon or gabay sa mga tao o sa mga espiritu ng mga taong patay na? Alam niyo po ba kung bakit? Sinabi po ng mga ngaral or Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Ganito po yung sinasabi. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Ang pag-ibig nila, puot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. So makikita po natin na yung mga nangyayari man sa lupa or sa ating mga nabubuhay pa ay wala na pong nalalaman doon yung mga taong patay na. So kung nasan man po sila, langit o impyerno, nandun na po sila at wala na po silang nalalaman dito po sa lupa. Kaya naman po, wala rin naman pong kwenta yung hinihingi po nating gabay sa mga taong namatay na. At saka kung tutuusin, no, ang masakit po dito, dapat po kasi ang proteksyon at gabay po ay hinihingi po natin sa nag-iisang Diyos na siyang kayang magbigay po neto. Hindi po natin ito dapat inaasa sa mga mahal or kamag-anak natin sa buhay na mga namatay na. Mas magagawa ka po nilang proteksyonan at gabayan kung nabubuhay pa po sila. Pero kung patay na po sila, wala na silang kayang magawa. Kaya tatandaan mo ito. Ngayong araw ng mga patay, ngayong month of November, kung bibisita ka sa kamag-anak mo or mahal mo sa buhay,